الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagpatuloy natin ang ating mga nasimulang talakayan sa aklat na pinamagatang Kitabut Tauhid na inakda at sinulat ni Imam Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Tayo ay umabot na sa kabanata na pinamagatang Tafsir at-Tauhid wa Shahadati an la ilaha illallah. Kabanata Tafsir at-Tauhid. Pagpapaliwanag sa Tauhid wa Shahadati an la ilaha illallah. At ang pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin maliban sa Allah. Sa kabanata na ito ay binanggit na Mayaqda rahimahullahu ta'ala pagkatapos siyang banggitin yung mga naunang mga kabanata, tulad ng kahulugan ng tauhid, yung kainaman o kahigitan ng tauhid, yung da'wa patungo sa tauhid, yung pagkakaroon ng pangamba mula sa kasulungat ng tauhid, ito ang shirk. So binanggit ito sa mga naunang mga kabanata. So dito, pagkatapos banggitin yun, binanggit naman na Mayaqda rahimahullahu ta'ala ang kabanata na ito. So gusto niyang banggitin sa atin yung paliwanag ng tauhid. Ano ba ang nilalaman ng tauhid? So nalaman natin yung kahulugan ng tauhid. Ngayon, ano yung paliwanag sa kahulugan ng tauhid? Ano ang nilalaman na ito? Kasi mayroong mga tao na nagkakamali sila sa pag-unawa, pag-alam ng kahulugan ng tauhid. Akala nila na ang tauhid, ang kahulugan niya, ay ito yung pagkilala lamang sa Allah. Sapat na yung makilala lamang nila yung Allah. O yung tinatawag na pagkilala sa pagiging Panginoon ng Allah. Yung tauhid o rububiyya lang ang kanilang kinikilala sa Allah. At hindi ito yung pinakakahulugan mismo ng tauhid. Bagkus, malalaman natin mamaya sa mga ayah o sa mga dalil na binanggit na Mayaqda rahimahullahu ta'ala kung ano talaga ang kahulugan o ano yung paliwanag sa tinatawag na at-tauhid. So, sa madaling sabi, yung kahulugan ng tauhid, ifradullah bil ibada wal khulus min ash-shirk. Ito ang pagbubukod tangi sa Allah sa pagsamba at ang pag-iwas o paglayo mula sa shirk. So, mapapansin nyo dito, binanggit na Mayaqda sa kanyang paksa o sa titulo ng kabanata na ito, Tafsirut Tauhid wa Shahada an la ilaha illallah. Ibig sabihin, pinagdugtong ng Allah, na pinagdugtong ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yung salitang Tauhid at yung Shahada la ilaha illallah. So dito, para malaman natin na ito'y iisa lang at walang pinagkaibahan. Pag sinabi mong Tauhid, ito yung la ilaha illallah. Pag sinabi mong Tauhid, ito yung Shahada la ilaha illallah. So sa kabanata na ito, nagbanggit ang Mayaqda rahimahullah ng 5 mga katibayan para patunayan itong paksa ng kabanata na ito. 4 na mga ayah at 1 hadith. Unang binanggit niya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba inna adaba rabbika kana mahdura. Sa Suratul Isra, aya number 57. So dito sa aya na ito, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang paliwanag sa tinatawag na tauhid. So sabi niya, ulaika alladhina yad'una. Yung mga silang, sabi ng mga musyrikun. Yung mga musyrikun na dinuduan nila. O yung tinatawag ng mga musyrikun. O yung mga sinasamba ng mga musyrikun,
Alam naman natin ng mga musyrikon, nabanggit ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sa Al-Qawaid al-Arba. Di ba binanggit doon na ang mga musyrikun ay may sumasamba sa mga malaika. Sumasamba sila sa mga puno. Ya'buduna al-jin, ya'buduna al-malaika, ya'buduna al-ashjar wal-ahjar. Di ba nabanggit doon na iba-iba ang kanilang mga sinasamba. Ya'buduna al-asnam, ya'buduna al-awthan, sinasamba ang mga rebulto at mga Diyos-Diyosan. So iba-iba sila. May sumasamba sa mga salihin, may sumasamba sa mga propeta. No. Di ba? Nagkakaiba-iba sila. Pero sabi ng Allah bilang tugon o laban, sagot laban sa kanila, ulaika, yung mga musyrikun na sumasamba sa mga nilalang na ito, samantalang ang mga nilalang na ito, yabatuguna ila rabbihimul wasila. Itong mga nilalang na ito, yung mga malaika, yung mga anghel, yung mga propeta at mga sugo, yung mga salihun, lahat sila ay naghahangad din o sumasamba rin sa Allah. Yabataguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab. Gusto nilang mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayarjuna rahmatahu. Wayarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. At itong mga kanilang sinasamba ay naghahangad at nag-aasam din mula sa Allah ng awa. Sila ay natatakot, nangangamba mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna adaba rabbika kana mahdura. Tunay na ang parusa ng iyong Panginoon kana mahdura. Sabihin, ito ay dapat katakutan. So sa aya na ito na binanggit na Mayakda rahimahullahu ta'ala, makikita natin na pinapaliwanag sa atin ng Allah na yung mga musyrikun nagsumasamba, nagdudua, maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung mga sinasamba ng mga musyrik? Malaika, propeta, mga sugo, mga salihun. Itong mga kanilang sinasamba at pinagduduahan, lahat ay nagmamadali din na humingi sa Allah ng kapatawaran. Nagmamadali din sila, naguunan sila na humingi ng awa sa Allah. Sila ay naghahangad din ng proteksyon mula sa parusa ng apoy, ng impyerno. So, kung itong mga sinasamba nila ay mga alipin din ng Allah na nangangailangan sa Allah, logically, bakit sinasamba ito ng mga musyrik? Kung sila ay nangangailangan sa kanilang mga sarili ng tulong, humingi sila ng tulong sa Allah, humingi sila ng protection sa Allah. So bakit ka sasamba sa kanila? Kasi sila nga nangangailangan din. Halimbawa, example lang. Halimbawa si Joyber, walang pera. Tapos si Jomar, wala ding pera. Tapos si Joyber, nangingi kay Jomar, walang pera. So, bakit ka mangingi kay Jomar ng pera kung si Jomar ay nangangailangan din ng pera? Di ba? So, ganun din ang logic dito. Bakit sinasamba ng mga musyrikun o bakit sinasamba ng mga sumasamba sa patay, yung mga patay, kung ang mga patay ay nangangailangan ng dua din sa atin. Ipagdua sila sa Allah. Nangangamba rin sila sa kanilang mga sarili mula sa parusa ng Allah. O bakit mangingi sa kanila? Sila nangangailangan din. Yun ang logic doon. Di ba? Kaya nga, ang shirk na yan, yung sumasamba sa tao, sumasamba sa mga nilalang, bakit ka sasamba sa mga nangangailangan din? Parang, di ba? Ba't hindi ka nalang humingi, sumamba doon sa lumikha sa kanila? Hingi ka rin naman lang eh. Doon pa sa kapantay mo lang din. Di ba? So, yun ang logic dito na binanggit sa aya na ito. Naintindihan? So, itong mga sinasamba nila, busy rin sila sa kanilang mga sarili, abala sila sa kanilang mga sarili na humingi, sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naintindihan? So, itong aya na ito, makikita natin, tumutukoy sa kahulugan ng tauhid. Ano yung unang kahulugan ng tauhid na hinango mula sa aya na ito?
Ibig sabihin yung tauhid, la ilaha illallah wa tarku ma alayhi al-musyrikun min da'wati salihin wal istishfa'i bihim ila Allah fi kashfi ad-durri aw tahwili lianna dhalika huwa ash-shirk al-akbar. So, kabilang sa kahulugan ng tauhid, shahada la ilaha illallah, tarku ma alayhi al-musyrikun. Iwanan ang lahat ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga musyrikun. Kung ano yung ginagawa ng mga musyrik, kailangan iwasan, hiwalayan, layuan. Tulad halimbawa, yung pagduduan nila sa mga mabubuting tao. Doon sila sumasamba sa mga salihun. O kaya doon sila humingi ng syafa'a, pamamagitan sa mga salihun o sa mga propeta o sa mga sino mga sinasamba nila. Upang ano? Para matanggal ang mga paghihirap o makakuha sila ng kaginhawaan. Imbis na sumamba sa Allah ng direct, ang ginawa, dumaan pa sa patay. Dumaan pa sa mga rebulto nila. Di ba? So dito, makikita natin mula sa aral ng aya, yung tugon, sagot, laban sa mga silang sumasamba sa mga awliya, sumasamba sa mga salihin, o yung mga humihingi na matanggal ang kanilang mga pighati at kahirapan, o kaya gusto nilang makakuha gusto nilang makakuha ng pakinabang, kabutihan. So itong mga sinasamba nila o mga hinihingian nila ay walang pag-aari. Hindi nila kontrolado kahit ang kanilang mga sarili. Hindi nila kayang iligtas, hindi nila kayang bigyan ng proteksyon ng kanilang mga sarili o mabigyan ng tinatawag na pakinabang. So, kayfa yamlikuna dhalika lighayrihim? O paano nila mabibigyan pa ng proteksyon? Paano nila mabibigyan ng pakinabang ang mga taong ito na humingi sa kanila? Mismo nga sila nangangailangan din. Diyan? So, dito, makikita natin, yung labis-labis na pangangailangan ng bawat isa sa atin, kahit yung mga propeta at mga bubuting tao, kinakailangan, nandoon yung labis-labis nating paghingi ng raja, yung pag-aasam natin ng habag at awa ng Allah. Naintindihan? Pangalawang aya, bilang katibayan, sabi ng Allah, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Mula sa surat Az-Zukhruf, aya 26 hanggang aya 27. So dito, itong aya na ito, binanggit, doon sa kwento ni Ibrahim alayhisalam, nung kanyang sinagupa at hinarap ang kanyang tatay at kanyang mga pamayanan, yung mga tao sa kanyang barangay, وَإِذْ قَالَ, bilang pagsasalaysay sa kwento niya, Ibrahimu li abihi, nung sinabi ni Ibrahim sa kanyang ama at kanyang mga tao sa loob ng pamayanan niya, anong sinabi ni Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Innani bara, ako ay beri, ako ay inosente, ako ay walang kinalaman sa lahat ng inyong mga sinasamba. Ako ay walang kinalaman, wala akong di ako kasali sa kung anumang mga ginagawa ninyo. So dito, tinakwil ni Ibrahim alayhisalam ang lahat ng mga musyrikun at lahat ng mga sinasamba nila. Illa alladhi fatarani, at pinagtibay at kinilala ni Ibrahim alayhisalam na ang kanyang sinasamba ay yung siyang, ano sabi? Alladhi fatarani. So yun ang fatarani, yani khalaqani, siyang lumikha at lumalang sa akin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ma'budi, sabi ni Ibrahim, siya ang aking sinasamba. At siya ang magbibigay ng gabay sa akin. Fa innahu sayahdini. So sa aya na ito, makikita natin na ang kanyang magiting na propeta, alipin, lingkod, matalik na kaibigan na si Ibrahim ay nagdeklara ng kanyang pagiging walang kinalaman at inosente sa lahat ng mga sinasamba
ng kanyang ama at kanyang mga tauhan sa kanyang pamayanan. At kanyang pinagtibay mula sa aya na ito na wala siyang ibang sasambahin maliban sa siyang lumikha sa kanya, ang Allah, na siyang sasambahin niya ng bukod tangit ng isa at walang katambal. So, sa aya na ito, makita natin na tumutukoy pa rin siya sa kahulugan at paliwanag ng tauhid at syahada la ilaha illallah. Ano yun? Kabilang sa kahulugan niya, al-bara'atu minash-shirk wa ifradullahi bil ibadah. Sabihin yung pagiging inosente mo, pagiging walang kinalaman, pagiging walang sala mula sa shirk. Hindi ka dapat kasali sa gumagawa ng shirk. Sa gumagawa at sa gawaing shirk, kailangan malayo ka. Inosente ka dapat. Wala ka dapat kinalaman sa mga bagay na ito. Ano lang dapat? Ifradullah. Ito yung pagbubukod tangis sa Allah sa pagsamba. So, ibig sabihin, yung shahada la ilaha illallah, napapaloob dito yung dalawang haligi niya. Ano yung dalawang haligi ng la ilaha illallah? Una, an-nafi. Ito yung pagtanggi at pagtakwil. At yung tinatawag na al-ithbat. Ibig sabihin ng ithbat, ito yung pagkilala at pagpapatibay. Doon sa sinabi ni Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun. Ito yung nafi. Tinatanggihan niya lahat. Ito yung word na la ilaha. So, tinanggal niya lahat ang mga sinasamba. Tinanggihan niya lahat ang mga Diyos-Diyosan na yan. O mga sinasamba maliban pa sa kanya. Illalladhi fatarani. Ito yung ithbat. Yung illallah. So, dito makita natin na kinilala at pinagtibay niya na wala siyang Diyos na sinasamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala na maggagabay sa kanya na siyang lumikha sa kanya. Intindihan? So dito sa aya na ito, makita natin na kinakailangan natin na ilantad ang ating walang kinalaman sa mga musyrikin o sa reliyon at mga gawain ng mga musyrikin. At ito ay nararapat gawin ng isang Muslim na palagi siyang maging inosente at walang kinalaman sa mga gawain ng kalaban ng Allah. Kahit ito ay kamag-anak mo pa. At ito ay pinakamalapit na kamag-anak sa iyo. Naintindihan? So, sa gawain sa gawaing kufur, gawaing shirk, tandaan niyo yan. Pero may mga pagkakataon na tayo ay magiging mabuti sa kanila kung ang usapan ay usapin ng da'wa, o kaya sa usapin ng pakikitungo sa dunya, pwede mo silang pagbentahan at pwede kang bumili sa kanila, pwede kang makitungo ng maayos sa kanila. Pero kapag usapang paniniwala, akida, kailangan walang magsasaalang-alang mula sa mga prinsipyo ng Islam. Naintindihan? So, sa usaping prinsipyo ng Islam, prinsipyo ng akida, al-Islamiyya, as-sahiha, hindi dapat isaalang-alang. Hindi mo ka pwedeng magtanggal. Hindi ka pwede na ikaw ang mag-adjust sa abot ng ating mga makakaya. Naintindihan? Tayo. Sumunod na aya na binanggit, pangatlo na to, tama? Pangatlo, sinabi ng Allah, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Sa Surah At-Tawbah, aya number 31. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagbibigay larawan sa mga Yahud at Nasara. Anong sabi? Ittakhadu, ibig sabihin, ang mga Yahud at mga Nasara ay itinuring nila ang mga ahbarahum wa ruhbanahum. Sabihin na ahbar ay yung mga ulama. Mga ulama, yung mga pantas nila. Yung mga ulama, yung mga ministro nila, wa ahbarahum wa ruhbanahum, yani yung mga monghe, yung kanilang mga ubad, yung mga nandun sa mga monasteryo. Anong ginawa nila? Anong ginawa ng mga Yahud at mga Nasara? Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ginawa silang mga arbab. Ibig sabihin ng arbab, plural ito ng Rabb. Ginawa silang mga Panginoon. Ginawa silang mga Diyos. Ginawa silang mga sinasamba. Pero ano ang ibig sabihin ng arbab dito na tinutukoy? Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin ng arbab dito, sinamba sila, hindi sa pamamagitan ng pagsujud. Sinamba sila, hindi sa pamamagitan ng pagruku'.
Bagkus sinamba sila dahil sa pagsunod sa kanilang mga isinasa batas. Sa paghahalal at paghaharam. Ginagawang halal at ginagawang haram. Ibig sabihin, kapag sinabi ng kanilang pari na ito ay haram, kahit na ito ay halal, sinusunod nila. O kaya ito ay halal at ginawa nilang haram, sinusunod nila. Naintindihan? So, ito ay uri din ng isang pagsamba. Ito yung tinatawag na syirku fit ta'ah, yung pagtatambal sa pagsunod. Tandahan natin, yung tahlil at yung tahrim, yung paghahalal at yung paghaharam, ay kabilang yan sa mga katangian lamang, nino? Ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pwedeng maghalal maliban sa Allah. Walang pwedeng magharam maliban sa Allah. Kaya sino man ang sumunod sa sino mang nilalang, sa mga bagay na ito, ginawang halal ang haram o ginawang haram ang halal at sinunod mo siya, tiyak na ito ay itinuring na isang Panginoong sinasamba. Naintindihan? Naintindihan natin? Wal Masiha ibn Maryam, wal Masih ibn Maryam. Ay, ganun din. Yung mga kakristyanuhan, ang mga Nasara, ay itinuring nila si Isa alayhis salam bilang kanilang Rabb na sinasamba. Subhanahu, anong sabi? Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. At walang ibang pinag-utos sa kanila maliban na sumamba lamang sila sa nag-iisang sinasamba, nag-iisang Diyos, ang Allah. La ilaha illahu. At walang sinuman, o walang anumang sinasamba maliban sa Allah. Subhanahu amma yushrikun. At luwalhati sa Allah mula sa anumang mga pinaggagawang shirk o pagtatambal ng mga nilalang na ito. So, sa aya na ito, makikita natin na binabalita sa atin ng Allah at pinapaliwanag sa atin na yung mga rijal, sabihin yung mga rijaluddin, tinatawag, yung mga tao sa relihiyon, tulad ng mga pari, mga monghe, at kung sino man na kanilang mga hinihirang na mga pinuno, ay sinunod ng mga taong ito. Sinunod sila sa paghahalal at paghaharam. Ginawa nilang halal yung mga hinaram ng Allah. At ginawa nilang haram yung mga hinalal ng Allah. So dito, parang anong ginawa nila? Ibinaba nila or kumbaga nilagay nila sa isang lugar ang mga nilalang na ito na dapat ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang doon. Sa isang katayuan o sa isang katinginan na dapat ang Allah lamang ang nandoon. Naintindihan? Tulad ng ginawa ng mga Nasara kay Isa alayhis salam. Ano ang sinabi nila? Na ginawa nilang anak ng Allah. O kaya si Uzair na ginawa nilang anak ng Allah. So ano nangyari? Iniwan nila ang aklat ng Allah, na kung saan ay inutusan sila na sumunod sa Allah ng bukod langit nag-iisa at sumamba sa Kanya ng nag-iisa. So dahil sa pagsunod nila sa kanilang mga pari at mga mongit, mga palasamba, ay naligaw sila. So sa aya na ito, makikita natin na kabilang din sa kahulugan ng tauhid at syahada la ilaha illallah ay ang pagbubukod tangi sa Allah. Saan? Sa pagsunod. Wala kang ibang susundin sa paghahalal at paghaharam malibang kanino? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naintindihan? Kaya mag-ingat. Mag-ingat kayo. Yung mga mahilig magbigay ng fatwa, magbigay ng magpalabas ng mga ahkam na ito'y halal, ito'y haram. Wallahi al-azim, mag-ingat kayo. Ito'y gawain lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay nagpapatupad lamang kung ano ang ginawang halal at ginawang haram ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo nagpapaabot lamang sa mga tao. Pero kung ikaw ay dahil sa sa iyong sariling pagnanasa, ay ginawa mo ang halal na haram o yung ginawa mong haram ang halal at wala kang mga matibay na katibayan patungkol dito, tiyak na sumalungat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat ng sumunod sa taong ito ay tiyak na ginawa siyang isang Panginoon
na sinasamba katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naintindihan? So ito, syirkun fi syirkun fit ta'ah. Okay? Syirkun fit ta'ah. Sumunod na aya, sinabi ng Allah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Sa Surah Al-Baqarah, ayat 165. Sabi ng Allah, وَمِنَ النَّاسِ, mayroon mula sa mga tao, mayroong mga ilang pangkat mula sa mga tao. Anong ginawa nila? Yattakhidhu min dunillah andadan. Tinuturing at hinihirang nila ang iba pa maliban sa Allah na kanilang mga andad. Ibig sabihin ng andad ay mga kawangis, mga kahalintulad, mga Diyos-Diyosan, ginawa nilang kapantay at katambal sa Allah. Saan daw? Yuhibbunahum kahubbillah. At itong mga Diyos-Diyosan na ito, mga kawangis na ito, ay minamahal nila. Minamahal nila ito katulad kahubbillah. Katulad ng pagmamahal nila sa Allah. Anong ginawa nila? Ibig sabihin, yung pagmamahal nila sa Allah ay pinantay nila sa pagmamahal sa saan? Sa mga Diyos-Diyosan. Kapantay lang. Or maaari na tumaas pa nga Mas mahal pa nila yung mga Diyos-Diyosan nila kaysa sa Allah. Naintindihan? So, yuhibbunahum kahubbillah. Minamahal nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan katulad ng kung paano nila minamahal ang Allah. Walladina amanu ashaddu hubban lillah. At yung mga silang nanampalataya, ang mga mu'minun, ay mas minamahal nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. So sa aya na ito, makita natin kung ano ang kalagayan ng mga musyrikin dito sa dunya at kung ano ang kanilang kahantungan sa akhirah. Kung saan ay tinuring nila ang mga katambal, mga kawangis, o mga Diyos-Diyosan. Pinantay nila ito sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagmamahal. At binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, kung ano naman ang kalagayan ng mga mu'minun, anong kalagayan nila sa pagmamahal sa Allah? Higit ang kanilang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sa aya na ito, makita natin ang isa pang malinaw na kahulugan, pagpapaliwanag sa tauhid at syahada la ilaha illallah. Ano yun? Itong aya ay tumutukoy na ang sino mang magturing ng anumang kawangis at katambal sa Allah, minamahal niya ito, katulad ng pagmamahal niya sa Allah, ay tiyak na nakagawa ng shirk. Nakagawa ng ano daw? Shirk. So nalaman natin dito na ang tauhid, yung kahulugan ng tauhid, ay ito yung pagbubukod tangi sa Rabb, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagmamahal. Na kung saan itong pagmamahal na ito, ay nagre-resulta ng pagkakaroon ng ikhlas sa ibada. Nagkakaroon ng resulta ng pagsuko at pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang tunay na nagmamahal sa Allah ay siyang tunay na ikhlas sa pagsamba. So peke ang pagmamahal mo kung hindi ka sumasamba sa Allah. Peke ang pagmamahal mo sa Allah kung hindi ka sumusunod sa Kanya. Peke ang pagmamahal mo sa Allah kung hindi ka ikhlas o dalisay sa pagsamba sa Kanya. Naintindihan? So, ibig sabihin, ang mga musyrikun, minamahal nila ang Allah. Minamahal nila. Yuhibbunahum kahubbillah. Katulad ng pagmamahal nila sa Allah. Mahal ng mga musyrikun ang Allah. Subalit, ang tanong, pinapasok ba sila sa Islam sa pagmamahal na ito? So, hindi sapat ang pagmamahal. Hindi sapat ang pagmamahal mo lamang sa Allah. Naintindihan? Dahil ang tunay na pagmamahal, kailangan may kasamang pagsamba at pagsuko at pagtalima sa mga kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang mga musyrikun ay nagmamahal sa Allah, pero hindi naman sila nakapasok sa Islam, dinigma pa nga sila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nangangahulugan na sila hindi mga Muslim. Katulad din ito ng mga nagsasabing sila ay Muslim, pero hindi nagsasamba. Sila ay mga Muslim. Ako Muslim, pangalan ko Muslim, pero hindi nagsasala. Kayo maghukom sa sarili ninyo kung Muslim ba kayo hindi. Hindi ako magsasalita. Hindi ako magbibigay ng hukom. Kayo mismo, ayon sa mga nabanggit ng mga aya at mga adilla na nandito,
Kayo mismo maghukom. Ano kayo ngayon? Muslim ba kayo? O, kayo hukom sa sarili ninyo. Kaya sapat na ang isang katibayan para sa sino mang naghahangad ng katotohanan. Hindi yan? So, kayo magbigay. Kayo magbigay ng hukom sa sarili ninyo. Yung mga nanonood dyan, kung saan man naabot ang video na to, kayo maghukom sa sarili ninyo. Sinabi ng Allah, ang mga musyrikon ay nagmamahal din sa Allah. Pero pumasok sa Islam, hindi pumasok sa Islam. Dahil ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pagsunod sa Allah, ang tunay na pagiging Muslim ay ang dalisay na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naintindihan? So, at yung panghuling aya o panghuling dalil na binanggit, yung hadith, no? Mula sa Sahih, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. Nah, mula sa Sahih, mula sa salaysay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, sino man ang magsabi ng la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, at siya ay itinakwil niya ang lahat ng mga sinasamba maliban pa sa Allah, ano ang kanyang resulta? Haruma maluhu wa damuhu, magiging sagrado ang kanyang kayamanan, magiging sagrado ang kanyang buhay. Wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla, ang kanyang paglilitis, ang pagtutuos ay doon sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, sino man ang magsyahada, sumaksi na walang Diyos na marapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at kalakip kasama ng kanyang syahada, la ilaha illallah, anong kalakip nun? Ay itinakwil at tinanggihan niya at nilayuan niya ang lahat ng mga sinasamba maliban sa Allah. Ibig sabihin, hindi sapat na masabihin mo lang ang la ilaha illallah kung hindi ka naman lumalayo sa mga gawaing kufur. Kung hindi mo inilayuan ang mga gawaing shirk, tulad ng pagsamba sa mga ribulto, pagsamba sa mga patay, pagdudua sa mga awliya. Subhanallah. Kahit la ilaha illallah ka na 1,000 sa isang araw, kung di mo lalayuan ang shirk, kung hindi mo lalayuan ang mga gawaing kufur at shirk, hindi magiging sagrado ang iyong buhay at kayamanan. Ibig sabihin, magiging halal ang buhay mo at magiging halal ang kayamanan mo. Pwedeng kunin yan. Pwedeng kunin ang buhay, pwedeng kunin ang buhay mo, pwedeng kunin ang kayamanan mo. Diba? Subalit ang totoong Muslim, anong sabi? Ang siyang sumaksi na walang Diyos na marapat sambahin maliban sa Allah, at iniwan niya ang mga gawaing kufur, ang mga gawaing shirk. At anong resulta nito? Naging sagrado. Ibig sabihin, naging protektado ang kanyang kayamanan at protektado at sagrado ang kanyang buhay. Ito ay nakabase sa kung ano ang kanyang nilantad. Nilantad niya ang pagiging Muslim niya, kalas. Nilantad mo ang pagiging Muslim mo, ikaw ay Muslim sa paningin, sa batas ng Islam, sa dunya. Okay? Kung ikaw ay may niyat na masama, nag-Muslim ka lang, sa salita, ang gawain mo, ang Muslim, pero ang puso mo, nifaq, munafiq, wala na kami pakialam dyan. Dahil sabi, wahisabuhu ala Allah azza wa jal. Ang iyong pagtutuos, ang iyong paglilitis, tatanungin ka rin ng Allah SWT sa iyong mga niyat doon sa araw ng paghukom. So, ibig sabihin, itong hadith na ito, pinapaliwanag sa atin ng Nabi Muhammad SAW na mayroong dalawang kondisyon o dalawang dahilan lamang para maging sagrado ang iyong buhay, hindi ka papatayin, or hindi kukunin ang iyong kayamanan. Ano daw yun? Ano yung dalawang katangian na yun? Una, ang pagsasabi ng la ilaha illallah. Mujarrad qaul, la ilaha illallah. Sabi mong la ilaha illallah. Katulad ng kwento ng isang digmaan, isang sahabi na meron siyang
naabutan na tumatakbo na mushrik. Then sinabi nung itataas na yung espada, biglang nagsabi ng, Ashhadu an la ilaha illallah. Sinabi nung mushrik na yun. So, tinanggap. Naging Muslim siya. Pero anong ginawa ng sahabi? Hinatay niya. At medyo nagkaroon ng konsensya na guilty. Kaya tinanong ng sahabi na yun kay Propeta sallallahu alaihi wasallam kung ito tama ba ang ginawa niya. So sabi niya, nagalit actually ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagalit ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit mo ginawa yun? Nagsabi siya ng la ilaha illallah. Pinatay mo yun, nagsabi ng la ilaha illallah. Sumagot yung sabi niya, Ya Rasulullah, sinabi niya lang yun, takhawufan. Yani, sinabi niya lang yun dahil takot niya sa espada, nakinaka-ready ng espada hampasin na siya Kumbaga, ginawa niyang pananggala yung la ilaha illallah. Sabi niya, hindi. Ang syakak, ang kalbi. Nabuksan mo ba ang kanyang puso? Sabi sa kanya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nabuksan mo ba ang kanyang puso? So, ibig sabihin dito, kapag mayroong nagsabi ng la ilaha illallah sa kanyang bibig, paniwalaan natin yun. At wala tayong kilalaman sa kanyang, nasa puso niya. O ano man ang intention niya, ano man ang layunin niya, sa pagsasabi niya ng la ilaha illallah, wala na tayo doon. Kasi bakit? Ang hisab niya ay doon na sa kabilang buwan. Silang balang magtustos ng Allah sa kanyang mga intensyon. Subalit, tinan niyo kinakailangan pa rin ng tagtanda ng la ilaha illallah. Hindi ibig sabihin nagsabi ka ng la ilaha illallah, ay okay ka na. Ano yung pangalawa? Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kailangan mong layuan, iwasan, tanggihan ang lahat ng mga sinasamba maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naintindihan ninyo? Kaya sabi sa hadith, man qala la ilaha illallah. Doon lang ba? Doon lang sa la ilaha, so yung magsabi ng la ilaha illallah. Sabi, wa kafara bima yu'badu min dunillah. At tinanggihan niya ang pagsamba sa iba pa maliban sa Allah. O nilayuan niya ang mga gawaing kufur, gawaing shirk. Naintindihan? So dito, makita natin, wajib. Kapag ito'y natagpuan sa isang tao, wajib na sa atin na hayaan na siya. Hayaan na siya kung ano ang kanyang ipinakita sa atin, yun ang pagbabasa natin kung ano siya. Kung ano yung naging lantad na itsura, lantad na ginagawa niya, yun ang babasihan natin. At yung kanyang saloobin, sa loob niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang bahala sa kanya. Kaya tandaan ninyo hindi hinahatulan dito sa dunya ang niyya. At hindi pwedeng i-justify ng niyya ang isang gawain. Kasi bakit? Ang niyyat, walang nakakalam yung maliban sa Allah. Anong hinahatulan dito sa dunya? Yung mga gawa. Kaya kung ano ang ginagawa mo, mabuti man o masama, yan ang hahatulan. At wala kami pakialam sa niyat. Huwag mo sabihin na, bakit hindi ka nag-hijab? May niyat ako. Wala kami pakialam sa niyat mo. Wala kami pakialam sa niyat mo. Ang hahatulan sa iyo ay yung gawain mo. Sabi niya, okay lang naman hindi ako magsala. Kasi sa puso ko, ano naman yung niyat ko, maayos naman ang intent. No. Hahatulan ka ayon sa ginawa mo at hindi sa intention at layunin mo sa loob ng puso mo. Hindi ganun. Naintindihan? Wala kami pakialam sa'yo. Ang hatulan ka sa ano ang ginawa mo dito sa dunya. Hindi sa intention mo. Dahil kayong mag-uusap ng Allah doon. Halimbawa, nagnakaw. O sabi niya, ba't mo ako bakit mo puputulan ng kamay? Maganda naman ang intention ko. Nagnakaw ako para magbigay ng sadaka sa mga mahihirap. Wala kami pakialam sa intention mo. Kailangan kang hatulan ng putulan ng kamay. Dahil ang ginawa mo ay isang pagnanakaw at hindi pwedeng i-justify ng niyat mo kung ano yung ginagawa mo. Masama yan. Mabuti yan. At ang intention doon na sa Allah. Naintindihan? Naintindihan ninyo? So, ibig sabihin nun, kapag merong isang nagsabi ng la ilaha illallah at iniwan niya ang lahat ng dapat iwanan na gawaing kufur, gawaing shirk, ay gagantimpala siya ng Allah SWT ng gantimpala doon sa araw ng paghukom. At kung siya naman ay munafiq,
Parurusahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Pero dito sa dunya, ano mangyari sa dunya? Bakit pakialam sa kanila? Hahatulan natin sila sa ayon sa kanilang mga nilantad na mga gawain. Naintindihan? So, sa aya na ito, makita natin na ang kabilang din sa meaning ng la ilaha illallah at yung tauhid, al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Ang pagtanggi, pag-iwas sa lahat ng mga sinasamba pa maliban sa Allah. So, hindi sapat yung la ilaha illallah mo kung may sinasamba ka pang patay. Hindi sapat ang la ilaha illallah mo kung sumasamba ka sa jin. Hindi sapat yung la ilaha illallah kung ikaw ay sumasamba sa mga awliya. Kay katuan, sumasamba ka sa puno, sumasamba ka sa jin, sumasamba ka sa syaitan, at kung sino-sino pang mga sinasamba. O kaya pupunta ka sa dagat, sasabihin mo, magtutulak bala. Anong tulak bala? Alam niya? Alam ni Aji. Mga tausog, ha? Alam yung tulak bala? Ikaw, alam mo? Pupunta sila sa dagat, ang ginagawa nila, ano to hinangot nila to sa mga Hindus. Punta sila sa dagat, magpadala sila ng food. May nasa food yun. Para daw mawala. Tulak bala. Itutulak. Itataboy ang mga malas, mga bala. Yung mga kasamaan. Nakuha nila ito sa mga Hindus. Problema, yung mga badyaw, inaabangan na yung pagkain sa may bandang nandiyan na sila, mga tanga. Sabi ng mga badyaw, mga tanga itong mga taga, Di lang, subhanallah. Tulak, nasaan? Allahumma musta'an. Nasaan? Anong dalil sa Quran at Sunnah itong gawain na ito? Kung wala itong dalil sa Quran at Sunnah, saan nila nakuha? Sabi, Muslim ka eh. Di ba? Muslim ka, di ba? Sabi mo, Muslim ka. O susunod mo. Quran, ang Allah, subhanahu wa ta'ala, at yung salita sa Quran, o yung Sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yung gawain mo. Sunod mo ngayon. Yung mga kamaasan, yung mga masyayikh, matatanda, yung mga ninuno. Ibig sabihin, wala nang binanggit natin sa isang aya, anong sabi? Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Inirang nila, itinuring nila ang kanilang mga maalam, kanilang mga mong, yung mga palasamba, kasama na dyan yung mga kamaasan, kung sino man yung mga ninuno nila, ginawa nilang mga Diyos. Bakit? Saan? Sumujud ba sila? Hindi. Anong ginawa? Ginawang halal ang haram, ginawang haram ang halal. Or baliktarin natin, ginawang sunnah ang bid'ah at ginawang bid'ah ang sunnah. Naintindihan? Ginawang shirk ang tauhid at ang tauhid ginawang shirk. Ganun man yun. Naintindihan? So, nasaan ang dalil? Magbigay lang kayo ng dalil. Kahit isa lang. Ito pinapaliwanag natin dito. Mula sa simula ng klase. Ang pagbubukod tangi sa Allah, tauhid sa Allah, sambahin ng Allah. Di ba? Ngayon, magbigay kayo ng dalil sa Quran, kahit isa lang, or sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, or kahit sa mga kasabihan ng sahaba, na pwedeng sumamba sa kubur. Or sumamba sa mga sheikh na mga sufi. Or sumamba sa awliya. Magdua. Mamagitan sa mga patay. Magbigay kayo ng isang dalil sa Quran. Magbigay ng isang dalil, kahit isang hadith lang, sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Mismo binanggit niya, or kahit sa mga kasabayan ng mga sahaba, na ginawa nila ito. Meron? O anong din mo ngayon? Kung wala kang mababanggit sa mga nabanggit na ito, wala sa Quran, wala sa Sunnah, wala sa mga kasabihan ng mga sahaba, anong din mo ngayon? Anong reliyon mo? Di ba? Wallahi, ang din, madali, magaan, binanggit mismo ng Allah. Bakit ginagawang masalimuot ng mga taong ito? Bakit nilalagyan nila ng mga gawain wala namang kinalaman sa ating din? Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu, fahuwa rad. Diba? Memorize yung hadith na yan. Mula sa Sahih Muslim. Riwayat ni Aisha radhiyallahu anha. Diba? Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Diba? Ang mga dalil na yan sa Arba'un an-Nawawi yan, mga syabab. Ang 4 na hadith.
O pong 5. Di ba? Di ba? Di ba? Doon yun? So, subhanallah. Yan ang challenge sa kanila. Challenge. Hindi natin kailangan ng logic ninyo. Hindi natin kailangan ng sarili nyong pag-unawa. Magbigay lang kayo ng mga ayat sa Quran at Sunnah. Ayat sa Quran. Hadith mula sa Sunnah ng Propeta ﷺ na tumutukoy na pwedeng magdua sa patay, humingi ng panalangin sa patay, sa jinn, ano pa, sa syaitan, bahala kayo, sinong sinasamba ninyo? Diba? Allahu musta'an. Yan ang kamangmangan na nakita natin sa buhay, sa panahon natin ngayon. Hindi ba? Hindi tayo nagsasalita ng nagmula lang sa sarili nating kasabihan lang. Ito ang nakikita sa mga tao ngayon. Naintindihan ninyo? Kaya dapat maging mulat ang lahat. Maging mulat tayo. Hindi tayo magpabibilang sa social media. Hindi tayo magpabibilang. Yung mga lecturer dyan, yung mga ibang ustad dyan, mga ulama. Hindi na natapos ang kanilang lecture patungkol sa duaya, ta'addud. Yung mga tao nagsishirk na. Di ba? Ganun palagi. Mag-lecture kayo pa sa tauhid. Kung ang lahat ng mga graduate, mag-lecture ng patungkol sa wallahi, baka mag-Muslim ang buong Pilipinas. Problema, ang lecture nila patungkol sa, hindi ko naman sinasabing haram. Pero, al-aham magsimula tayo sa pinakamahalaga. Di ba? Bago ang musa. Mahalaga yan. Mahalaga ang pag-aasawa. Mahalaga. Tama? Pero may mas mahalaga pa dyan. Di ba? Ayan ang problema sa mga duat. Kaya di ba napag-aralan sa nakaraang lesson, yung kahalagahan ng pagdada'wa at dua ila tauhid, yung da'wa patungo sa tauhid. Al-aqidatu awalan. At tauhidu awalan. Di ba? Yan ang mauna sa lahat. Bago na. Problema sa ibang mga duat, ibang mga, ewan ko, ulama ba talaga yung mga ulamang? Yung mga dapat na hindi i-lecture sa madla, yun nililecture nila. Kaya nagkakaroon ng kalituan sa mga tao. Di ba? Allahu musta'an. Allahu al-musta'an. So, nabanggit na Mayakda rahimahullah bilang panapos dito sa kabanata na ito, wa syarhu hadhihi tarjama ma ba'daha min al-abwab. At ang pagpapaliwanag sa kabanata na ito ay malalaman natin sa mga susunod na mga kabanata. Ibig sabihin, mas bibigyan pa ng diin yung pagpapaliwanag sa kahulugan at paliwanag ng tauhid sa mga susunod na kabanata. So malalaman natin yan ng mas malinaw, magbibigay ng mga halimbawa ng syirkul asgar, syirkul akbar, at yung lahat ng bagay na magdadala sa syirk. Ano yung sino makakasagot? Bibigyan ko ng barbarian bar cake. Sino makakasagot? Ano yung mga dahilan na magdadala sa iyo patungo sa syirk? Kahit isa lang, o yung pinakamatindi. Wala makasagot? Kaya iuwi ko yung barbarian na yan. Lala, ano yung gawain, mga dahilan na ikaw ay makakagawa ng shirk? Magsamba sa sarili? Paano yun? Malapit na. Nakalimutan? Ito sagot. Bid'ah. Ang bid'ah at yung gulaw, yung pagmamalabis, lahat ito ay mga daan, mga dahilan. Kaya ang tao nakagawa ng shirk. Kaya nagbabawal tayo sa bid'ah. Bakit nagbabawal tayo sa bid'ah? Kasi bakit? Umahantong ito bandang huli saan? Sa shirk. Sa shirk. Tinan mo, ngayon maulod na naman. Rabiul Awwal na. Rabiul Awwal na. Ilan daw? September 5? Allah musta'an. Pansinin ninyo, lahat ng ginagawa nila dyan sa gawain na yan, meron bang ni isa sa mga sahaba
Sabihin pa nila, hindi lahat ng ginawa ng Nabi ay sunnah. Matindi. Okay, yung mga hindi ginawa ng Nabi, ay hindi ibig sabihin na hindi na pwedeng gawin. Matindi. Sino ka? Sino ka para questionin ang mga ginawa at hindi ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hindi na kailangan ng sa dawating ganun, dahil kailangan ng dawating ganun. Anong sabi ng Allah sa Quran? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kung totoo kayong sumusunod, sabihin mo sa kanila, ya Muhammad, ano yan? Kul in kuntum tuhibbuna Allah, kung kayo ay nagmamahal sa Allah, fattabi'uni, sundin niyo ako, sundin niyo ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah. Mamahalin kayo na. Sabihin, ang pagmamahal sa Allah ay ang tamang pagsunod kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, mamahalin ka ng Allah, mamahalin ka ng Rasul, kung ikaw ay sumusunod sa Kanya. Kung hindi ka sumusunod sa Kanya, mamahalin ka ba? Ang tanong, mahal ba ng Allah yung ginagawa ninyo? Kung mahal ng Allah, sige, magbigay kayo ng dalil sa Quran. Ay wala. Sige na lang. Sige na, hindi na. Pagsunod ba yan? Ibada ba yung ginagawa nyo? Pag sinabi nilang oo, bigyan dalil. Pag sinabing hindi, tapos na usapan doon. Di pala pagsamba yan eh. Hindi tapos na. Kung natin pag-uusapan dyan, ba't pa tayo mag-uusap? Problema, lahat kayo nagsasabi, pagsamba yan, nagkakaroon kayo ng gantimpala. Kasi kung sabi nyo, wala naman tayo makuha ng gantimpala, di nag-aaksa kayo ng oras, nag-aaksa kayo ng kayamanan, wala din pala kayo makukuha dito sa dunya at akhir eh. Di ba? Ano ang ginagawa nyo sa mulod niya? Ibig sabihin, naghahangad kayo ng gantimpala. Di ba? So, ang dalil. Anong dalil nyo? Kasi pag may gantimpala, kailangan nabanggit sa Quran. Nagdidikir kami, Subhanallah. Tama doon yung dikir. Pero yung pamamaraan ng dikir nila, nabanggit mo sa sunnah? Wala naman. Yung pagbabasa na ng sira, basta tanong yun, yung mga gumagawa ng maulud na yan, tinan nyo, yung mga hindi mo makikita sa gawaing Islam. Wallahi al-azim. Wallahi al-azim. Hindi mo, sumasamba sa kubur, sumasamba sa uliya, sumasamba doon sa nagtutulak bala. Hindi yan? Allahumma musta'an. Hindi yan? So, ganito kahalaga ang pag-aaral ng ating aqidah. Ewan ko ba bakit maraming mga tao ang allergic sa usapin ng aqidah. Ito yung gamot. Gamot ito para sa ikakayos ng pananampalataya mo. So, pag hindi natin binigay ang gamot, kahit mapait pa yan, di ba? Kailangan mong inumin para gumaling ka. So, problema, samba ka ng samba. Pagdating mga araw ng paghukom, wala din pala natanggap. Yun ang problema. Pajalnahu habaan mansura. Magiging mga alikabok na parang, hindi mo na makuha. Di ba? Dami-dami mong ginawa, pero pag ginawa mo, wala kang nakita. Yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Akala nila, maganda na ang ginagawa nila. Yung pala, subhanallah, naging parusa lamang sa kanila sa kabilang buhay. Ala kulihal, so inshallah pagpatuloy natin bukas ang ating paksa. Bukas inshallah, minasyirki lubsul halqa wal khayt wa nahwihima li raf'il bala aw daf'i. Ang kabilang sa shirk, ito magbibigay na ng example ng shirk, no? Kabilang sa shirk ang pagsusuot ng pulselas. Ano yung pulselas? Bracelet. At yung khayt, sinulid. Wa nahwihima at iba pa. Li raf'il bala, sa intensyon na para matanggal ang bala. Sabihin, matanggal yung bala. Yung mga pinsala, mga malas, mga ganyan, wadaf'i, or protectionan mula, mag-protection mula dito. So, malalaman natin yan, inshallah, bukas, na pag-aaral. Biidnillah. May tanong? May tanong? Wadol. Anong katay ba naman sa talo? Dunillah, lighayrillah, tsaka lighayrillah. Dunillah, tapos lighayrillah, tsaka lighayrillah. Min dunillah. Di ba yung sentence mo? Min dunillah, min ghayrillah, ano isa? Ligayrillah. So lahat ng ito ay, pag sinabi mong ligayrillah, iba pa, maliban sa Allah. Min dunillah, ganun din.
Iba pa maliban sa Allah. Ano ba sabi mo sa? Pero hindi, bigairillah. Depende sa sentence na ano. Pero ang meaning nun, iba pa maliban sa Allah. Hindi yan? Iba pa maliban sa Allah. Lahat nun ay, ibig sabihin gumagawa ng shirk sa Allah. Na, tanong pa, pag nilinaw, meron pa? Meron pa? Barakallahu fikum. Kung wala ng tanong, jazakumullah khair. Patuloy natin insyaAllah bukas. Wa sallallahu wa sallam ala amina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.